po, good morning po. So, ngayon po ay tayo na dito sa isang farm na mga nakatanim nga po ay mga leafy vegetables. At ang ating pong ka-farmer sa araw na ito ay yung pong ating kumpare na dati natin kasama sa pagtatanim. So, siya po ay nag-invest. Hindi naman po ganong kalaki ang kanyang taniman. So, siya po ay nag-invest ng taniman na katulad nga po ng ganitong mga leafy vegetables na parang nga po siya ay may extra income. Bukod nga po dito ay yung mga tanim din siyang talong, papaya na so yun po ay anong variety na yung papaya red lady. Lahat red lady yan. Yun nga po, ang variety nga po doon ng kanyang papaya ay red lady na isa nga po sa napakagandang variety. At yun po ay mataas ang demand pagdating sa market. So dito po muna tayo focus sa leafy vegetables. At talaga pong nakakatuwa ang kanyang mustasa. Healthy po. At tayo po ay bibili. So para magkano isang ano? Ang per piraso ay 5 piso isang piraso. Kami na po. Isang ang ano kaya? Ang 20 piraso kay marami na. 40 piraso, gaya. Pipili kung anong gusto namin size. O yun po, tayo na po ang mamimili. Yun po kagandahan dito. Kayo na po ang pipili ng inyong gusto. Depende sa inyong kursunada. Kaya tayo po yung umpisang mag-harvest. At ako po yung talagang na-amaze dito sa kanyang leafy vegetable. Tulad nga po na particular nga po itong kanyang mustasa. Talagang pong healthy nakatuwa. Ito naman po yung petsay. Parang may labanos ka din. Ayun. May labanos din ka. Ay parang ko na parang bulaklak. Ano po, bubunutin ko na po. Tara, pwede din na. Kahit saan ako dyan. Bunot yan, bunot. Oo, bunot. Ay, wala yan. Wala kay. Nakakatuwa. Ang lusog, anong fertilizer mo din na? Wala, yan yung dito yung nabulungan. Pagandahan nga po, organic. Hindi ko nabulungan. Wala daw po siyang nilagay na abuno. Inistig ko nga yan, kako kung walang abuno. Tubig lang ng tubig yan. Kasi ito pong lupang ito ay na-umested. So binuksan po nila na yun nga po kagandahan ng mga lupang umested. Dahil pagka po siya masukal, tinatirahan po siya ng mga bulate. Yung po bulate, pati sintabi po nga sa mga nakain. Yun po ay nagkakaroon sila ng waste at yun po nagiging mataba sa ating lupa. Kaya pagka po bagong bukas ang lupa, yun po ang lagi ko sinasabi, kahit po tayo hindi maglagay ng fertilizer, at pag tayo po ay nagtanim, siguradong healthy ang ating mga itinanim dahil sa tayo nga po ng bulate. At ito po mga pagpatunay, wala daw po silang ginamit na fertilizer. Aray, isa na aray ha, di ari 5 piso po ka, mura. Pili na ako ha. Dalawa. Di na para ano. Hello. Parang ahadi mo. Parang naghahawak ka ba ito? Sa dalawa. Di ba may nabilangan? Mga 20 lang mad. Saan tayo baka gusto ba eh? Pumili ka na dyan. Sadyang magaganda. Ang malaki. Wah, ito mo nga naman. Ito po ay sa totoo lang po itong ikumparing ito. Talaga po yun ang hilig niyan. Yung magtanim. At talaga pong may green thumb din at makikita nyo naman po ang resulta. Talaga po siya nakapagpaganda ng halaman. Ito po yung panatatandaan nyo, si Paring Aka. Na kahit nga po siya ay, hindi ko naman po hinahamak, siya po ay PWD pero siya po ay nagtsatsagang magtanim para nga po siya ay may income. Malaki oh, papa. Aw. Katuwa din naman po. Kaya yung pa naman pong katulad natin ng mga malalakas ang katawan na hindi makakapagtanim. Si Paring Hapo ay may iniintang sa kanyang katawan ni siya po ay nakakapagpaganda ng halaman. Yan. Hindi ma-amaze sa kanya. Kasi na po nag-harvest. Pare baka
Okay lang mag-harvest ng gantong oras. Kahit anong oras. Yun po ang kagandahan sa mga gantong leafy vegetables. Kahit anong oras po pwedeng harbisin. Wala tayong ikang ay iniiwasan. Ganda. Oh, ang ganda, ang dami. Matanong ko lang po ang aking kumpare. Ito pare, gano'ng katagal ang pinag-iintay bago ka mag-harvest? 21 days. Simula sa pagkatanim. So, lapit ka tama. Anong sistema ng pagtatanim? Hasik o isa-isa? Inihahasik muna bago pagkasibol na siya, nililipat niya ng isa-isa. Mga ganong kataas yung bago ilipat. Mga 3 dahon. Kasi mga 3 inches, 4 inches, Oo, yun. ganyan. Yan po, panibagong kaalaman. Ang ginagawa daw po niya ay pinupunla muna, inihahasik sa isang bed. At pagka daw po mga nasa 2-3 dahon na siya isang taas, ay nililipat po niya sa mga inihatid. Kaya po na-arrange po ang kanyang magtatanim. Nakakatawa po. Lalo na po rin napakalapat na lang. Dahil pipirahin din ay. Tayo pipilangin ko muna, baka naman hindi na masapa. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ganun daw po. Kapag makalawala lang kayo. Yan, malaki pa. Oh. Okay lang din ay. Gay, kahit saka ko lang pumilay. 17, Kahit saka pumuntahan. 18, Nakatuwa, lalaki. 19, 20 pa. Yan, okay na yan. Ang dami na tao. Ito po ay ano nga parang masarap dito? Silawin. Puro ano, Puro yung pala. puro. At saka nilalagay siya yung talak yung ginagataan. Oh. Masarap din. Oo nga naman. Para siyang binabalot sa tilapia sa mga isda, no? Tapos gagata natin. So ito po, ang plano ko dito ay aking pong pupuruhin. Mamanahin ko po yung ginagawa ng aking ina pagka nung sinauna. Nalagay ko pinagayat. Tapos pinapalyan ka lang. Buwan, yung bulak ko na sinahin. Kulang na sinaing ano. Tapos ilalagay sa garapon. Yun. Pagkalipas po ng 1 linggo, pwede na pong kainit kay naman ng asay. Talaga pong kuhan, walang hindi kakaait pagka pupuro na ang gantong mustasa. Po'y kaulam na kaulam ng mga sinaing na isda. Lalo na po kung piniritong ulam. Baka po hindi na mapansin ang mustasa. Hindi po talaga po napakasarap ang mustasa. Yan, 2 piraso ba? Tama naman. Kung ano pong sabi kaya. Katuwa ni Kuan nung akin sa daw na para daw nasa bagya. Oo nga, pala ka na. Hindi pa yan nalalawasan. Maganda ang ano, pesto. Para pong nasa ko na itong little bagyo. Ano ba eh? Paong. Little bagyo ng Batangas. Pare pa yung yung damihan sa lalo sa at yan po, nakapag-harvest na po tayo ng mustasa. At ito po talaga ang aking focus dito, itong mustasa. Dahil ako po ay mahilig sa binuro nito. Ito po, kung makita nyo, ang daming are ay 100 piso lamang. Napakarami na po, ay talaga pong yung sabing kaya namang isasawa din. Ayun po, ito po ay matatagpuan dito sa Barangay Pupuyan, Mataas sa Batangas. Ito pong little bagyo ni Paring Aka. Taniman ng mga gulay. Masyal na po kayo dito, napakamura po. Organic. At talaga pong napakalinis. Sadya pong alagang-alaga po ito ng ating kumpare. Kaya makita nyo lang po. Siguro pag hinarbis yung labanos na yan, tayo po ibibili din. Yung pechay mo pare na harbisan na yan. At yan po dagdag video nga po. Dito po niya pinula yung kanyang mga mustasa at saka tuksan. Papasyal daw po tayo sa kanyang tanim na talong at kalabasa. Ilang puno yung talong mo?
pang tanim, oh. Naniman ang kanyang papaya. Papayat ako kayo, oh. Papaya Red Lady. Papaya Red Lady po. Ang variety ng kanyang papaya. Ang gaganda. Ito yung dwarf po siya. Mababa pa hitik na sa bunga. Ikaw din nag-ano to? Ikaw nagpunla ng papaya? Ay, mag-touch mo na lang. Paring ka? Ikaw nagpunla ng papaya? Oo, pwede. Din yung kalabasa. Meron tayo. Papa, may mga okra, o baka may atakan mo. Gaganda ng kadbuk. Bakit ang kalabasa mo yung Wala pare. Turo sa akin, hindi ko lang alam kung i-apply nyo yung ganyan. Pagka ganyang kahaba na, tinuturing na. Oo. Kalabasa. Ang pagpo-pollinate ito. Aray, oh. Are, po-pollinate natin. Nasaan ka? Aray, buka. Saan? Ay, hindi pa bukad. Pagbukad na. So, turuan kita pagpa-pollinate. Kukuhain mo itong lalaking bulaklak. Describe siya. Bawa, Aray. Alisin mong petals. Subukan ko nito pare, aprobado. Pero kung maraming bubuyog, okay lang, kahit hindi ka na mag-pollinate ng ganito, yung ganitong proseso. Yan. Nakakita ka ng buko na bukod ng bulaklak, gaganyan mo lamang. Diba, Wari? Wala tayong sampul ng yung buko na. Wala pa. Bukod. Diba, Wari, may bukod na. Ayan, ganyan. Gagyan mo lang siya. Babayaan mo lang na ganyan. Makikita mo talagang natuloy ang buko. Ang tatawag na pollination pagdating sa kalabasa. Wala, kaliit pa ng kawag yung mga buko na. Bubo ngayon. Hindi pa nakasanga ang mga talong. Puro namumulaklak na sila. Yung dami ng bulaklak. Pare. Ano yung ilang ga? 20. Isang taong piso lang. Yaw. Pare. Hindi may income na agad, agang-aga pa. So yun po, visit na lang po kayo dito at kung kailangan nyo po ng mga leafy vegetable tulad nga po ng mustasa, petsay, labanos po ay malapit na rin harbisin. Hanapin nyo lang po si Paring Aka at dito po kayo makakapagluto or makakapag-preserve na napakasariwang gulay. Kaya pasyal po kayo, napakamura po. Bayarin ang ating nakuha. Bang nga naman. Agang-agay may kita na agad. Salamat sa inyo. Okay, pare, salamat din. Pare, mapuro na. Ating buburuhin. Masarap yung marutong tunggan to. Napakaganda. Chay. Bakit na walang suka? Hugasan pa palang puno. Subukin natin. Okay, save ng mustasa mo.
Ay, ganun ako magtanim eh. Hindi talaga mag-transfer. Ang galing May magtanim. green thumb din. Yung mga 200 lang rin ah. Wala po, mga 200. So yung kanya pong area ito na tinam niya parang gusto ko i-experiment po niya ito eh. Mga 200 meters, square meters. Para magkano nagiging pera mo diyan? Kasama na to. Siguro yung 200 kwan. Lahat na nabenta mo. Oh, yun, mag 2,000 sa 200 square meters ay ang dami pa. Gusto ko po ito kumbaga sa prutas sapaw-sapaw pa lang. At di siya po may extra income. Kaya nakakatuwa po si Parengaka. Talaga pong naghahangad siya kumita. Yun po dati kong kasama sa paghahalaman. So kaya po may kanya-kanya ng ika nga po ay may linya. At ako pa lang po ay tutuwa sa kanya at sa ganitong pamamaraan ay siya nakita. Yan po, hanggang dito na lang po. Maraming po salamat at pasyal na lang po kayo dito sa Little Baguio Farm ni Parengaka. Salamat po, God bless.